Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Fuck you. Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At pinaka most intensify at pinaka malala na argumento na maririnig natin dito sa next video na ito. Na talagang hindi nyo kakayanin yung mga sinasabi nito, mga ka-plastic. So may mga ipinaglalaban itong babaeng ito. Napalagay ko hindi po ito yung subject about the other people o to someone. It's all about herself. Yun ang pagpapalagay ko Kaya malalaman nyo kung bakit. So bago ang lahat, mga ka-plastic, panoorin natin yung sinabi ni Norman Mangusing about dun sa kanyang ikinagagalit. Talagang matindi at nagpupumiyos yung galit niya doon sa sinabi ni Norman Mangusing. So ano nga ba yun? Panoorin natin yung video. Lintik ang binanat dito babaeng disgrasyada. Ako raw ay hampas lupang patay gutom. Napakapangit ko daw. At ito yun. Pero pa pala. Saan na ba yun? Ito lang Ito. Panoorin natin to. Ay, good afternoon. Meron ditong post yung isang babaeng pakawala. Alam mo yung babaeng pakawala? Yung disgrasyada. Akala mo malinis na babae pero disgrasyada naman. Sabi niya, hampas lupang patay gutom. Ay putang ina mo, babaeng disgrasyada. Sino ba mas hampas lupang patay gutom sa ating dalawa? At least ako nung pandemic napakain ko buong Pilipinas. Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng burat? Sabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya, putang ina mo, babaeng disgrasyada ka. Oo, lintik ang binanat dito babaeng disgrasyada. Ako raw ay hampas lupang patay gutom. Napakapangit ko daw. At bulaan. Hindi ba kayo bulaan? Putang ina mo, babaeng disgrasyada. Feeling mo naman virgin ka, tanga, disgrasyada ka kung sino-sino umindot sa'yo. Di ba? Kumakain ka ng burat, di ba? Kung makapalait ka, ako'y hampas lupang patay gutom. At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, putang ina mo, di ba? At least ako, nung pandemic, marami akong napakain Pilipino, milyon. Maging hampas lupa man ako, may nagawa na ako sa lipunan. Ikaw, ano nagawa mo? Kumain ng burat, tumihaya, magpakadisgrasyada. Ano? Asartalo ka, ano? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pakawala. Di ba? Oops, walang pangalan. Taina mo? Oo, ako daw ay hampas lupa. Sabi nung babaeng disgrasyadang pakawala. Oo. Di ba? Tama? Sabi mo, hampas lupa ako. Patay gutom. Pangit. Bakit? Maganda ka? Ba't ka kumakain ng burat?
Ngayon ka nga lang nagkaroon na itsura eh. Pangit mo. Pukin ang inan to. Ako pa niyabangan mo. Di ba? Ay, PhD in humanitarian, ganyan magsalita. No, I am very responsible for what I say. But I am not responsible for what you understand. Tao ko at hindi ako manhid. Nakakaramdam, marunong magalit. Pero it doesn't mean na yung ginagawa ko para sa kapwa ko maaapektuhan doon sa sinasabi ko. Hindi. Meron ditong nagsalita, sinabi, walang maniniwala sa hampas lupang patay gutom na katulad mo. Okay daw yung hampas lupang patay gutom. Kesa naman babaeng pakawalang disgrasyada. Di ba disgrasyada ka? Di ba? Pokpok ka, di ba? Alam mo yan sa sarili mo. Pokpok ka. Huwag ka magmalinis. Sino ba yun? Abay, bahala kayo. Di ko alam, hindi ko kilala kung sino yun. Di ba? Sinabi ko lang. Oo, makapanlait. Bakit? Mayaman ka? Mayaman ka ba? Kaya ka naman ng yaman, kinangina mo eh. Di ba nanloloko kayo? Di ba? O kinanginan to. Paslupang patay gutom. Ako at least napakain ko kalahati ng Pilipinas nung pandemic. Oh. Ikaw, ano nagawa mo? Magpakapokpok? Buong Pilipinas yung unang sinabi mo, ngayon kalahati ng Pilipinas naman. So ano yung paniniwala natin, Norman Mangusin? Diba? At about sa pagiging misogynistic mong opinion o misogynistic mong pananalita, ay talagang nakakapaul yun sa babae. Pero hindi ko rin masisisi itong si Norman Mangusin kung bakit nasabi niya yun. Na-explain na niya na kung bakit siya nagkaganon ay dahil merong nauna sa kanyang nilait yung pagkatao niya. Baka isipin nyo na naman mga kaplastik ay pinagtatanggol ko tong si Norman ha. Kasi una sa lahat, sabi nga niya sa video, mayroon siyang damdamin, marunong magalit. Hindi naman siya magsasalita ng ganyan sa isang tao kung wala ka rin namang sinabing hindi maganda. Even na i-justified mo na totoo yung sinasabi mo. Let's say totoo. Pero kailangan mo pa bang ipalanandakan sa social media na ganun siyang tao? Hayaan mong mga netizens na ang humusga sa kanya. Ikaw secondary ka na lang sa mga nakikita mong bahid ng puwing sa mata ng ibang tao. So bakit nagalit dito si Attorney Sabi, the Filipino lawyer, sa sinabi ni Norman Mangusin? So magtungo tayo dun sa live stream niya. Ito yung explanation niya dito. Binanat dito babaeng disgrasya ng burat. Sabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya, putang ina mo, babaeng disgrasyata ka. Oo, lipstick ang binanat dito babaeng disgrasyata. Ako raw ay hampas lupang patay gutom. Napakapangit ko daw. Oo. At bulaan. Hindi ba kayo bulaan? Putang ina mo, babaeng disgrasyata. Feeling mo naman virgin ka, tanga, disgrasyada ka kung sino-sino umindot sa'yo. Di ba? Kumakain ka ng burat, di ba? Kung makapanlait ka, ako'y hampas lupang patay gutom. At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, putang ina mo, di ba? At least ako, nung pandemic, marami ko napakain Pilipino, milyon. Maging hampas lupa man ako, may nagawa na ako sa lipunan. Ikaw, ano nagawa mo? Kumain ng burat, tumihaya, magpakadisgrasyada. Ano? Asartalo ka, no? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pakawala. Di ba? Oops! Walang pangalan. Taina mo. Oo, ako daw ay hampas lupa. Okay. Grabe tong lalaki na to. Alam mo tong tao
tao na to. Ito ang pinakamasamang taong nakilala ko sa buong buhay ko. And let me tell you, napakaraming masamang taong nakilala ko na. Pero ito, it goes beyond kasamaan. Mahihiya si Lucifer dito sa... Naku! Diyos ko! Diyos ko! Pakinggan mo kung ganito ba talaga mag-argumento ang isang attorney, mga kaplastika. Excuse me po sa mga magagalit sa akin Pero hindi ko sinasabi, hindi ito nangangahulugan na kumakampi tayo doon kay Kulaong dahil parehas lang naman tayo naging neutral sa mga pangyayari. Once na may makita man tayo na Paul, totally naman Paul talaga sinabi ni Norman Mangusin doon. Sobrang vulgar, sobrang misogynistic, napaka-balahura magsalita sa social media. Yan nga yung tinatawag na doctorate at graduate ng Humanity and Philosophy. Tas ganito siya makipag-argumento sa mga kaaway niya sa social media. At anong nakakapagtaka lang dito, mga kaplastik, bakit galit na galit si Atty. Sabi sa ganitong argumento? Ni wala naman binanggit na pangalan. 'Di ba? Bakit ganun siya ka-affected na tao sa ganung klasing sinabi ni Norman na wala naman siyang binitawan na kung sino man yung taong yon? So tuloy natin. Bakit, Norman? Bakit? Matinong tao ka ba para ganyan ka magsalita sa isang babaeng hindi mo nahawakan ng dulo ng kamay? Napakakapal ng mukha mo. Beyond words ang kakapalan ng pagmumukha mo. Anong alam mo sa bedroom habits ng mga tao na yan? Ako, for a fact, alam ko ang storya. Alam ko kung anong nangyari. Hindi pa kawalang babae ang babae na yan. Sino kaya yung tinutukoy niya kung kilala niya pala yung taong yun? Bakit well-known siya about dun sa taong pinaparinggan ni Norman Mangusin? Yun yung biggest question dun. At bakit over-defensive siya sa taong yun? Hindi dahil siguro baka may personal na connection o may personal bang ugnayan yung taong yon na tinutukoy niya? At may malalim bang relationship yung taong yon? Bakit niya ino-overwhelm yung ganong depensa? Mga kaplastik. So tuloy natin yung video. Dito sa pagkakataon na ito magsasalita ako. Hindi dahil sa babae ako, hindi dahil sa galit ako sa'yo, pero dahil alam ko ang totoo. Take note, hindi dahil sa galit daw siya kay Norman Mangusin. Pero bakit ganon yung kanyang reaksyon na napaka-intense ng kanyang salita? At na para bagang ine-emphasize niya na siya yung taong inaakusahan ni Norman Mangusin. Bakit ka nagkaroon ng pakialam sa taong yun na pinaparinggan ni Norman at galit na galit ka sa kanya? Diba? Merong mga desisyon ang mga tao nung sila ay nasa kabataan nila na hindi acceptable sa society.
So anong hindi acceptable sa society na yon? Yung maging disgrasyada? Yung maagang nag-asawa? Actually, marami kasi sa mga kabataan ngayon na naliligaw ang landas, mga kaplastik. For example, bakit maaga nag-aasawa ang mga bata ngayong panahon na ito? Yun ay dahil hindi nila masyadong pinagtutuunan ng mga magulang nila ang mga anak nila. Nagiging pabaya sila. Kaya nagiging independent yung bata sa murang edad na hindi nila well educated yung realidad ng buhay. So anong ibig mong pinopoint dito? Ang pinopoint mo ba is kailangan intindihin natin yung mga taong disgrasyada? Hindi ko sa kine-question no, nagiging misogynistic tayo sa mga babae ha. Kasi kung nakinig ka sa mga magulang mo noon pa, hindi sinsana ngayon ay ganito ang kinahinatnan ng buhay ng mga taong yon. Naging mapusok ka sa lahat ng bagay na nakikita mo. Nahilig kang manood o makinig o magbasa ng Wattpad na mga romantic teleserye. Pero hindi mo naiisip sa likod ng mga romantic o yung mga kakilig-kilig na napapanood mo sa TV, sa social media, at sa mga libro, ay hindi yun makatotohanan. Iniisip kasi ng mga kabataan na ganun lang kasimple ang buhay. So gina-justified mo pala na intindihin kayong mga disgrasyada. Diba? Dapat ba intindihin? Kakulangan yun, kasalanan ng magulang yun kung bakit naging ganun yung kinahinatnan ng bata. Nasa murang edad nagbuntis. Tapos nagmamalaki kayo na gusto nyong bumukod dahil natotoksikan kayo na pinag-iigpitan kayo ng mga magulang ninyo. Ngayon, yung responsibilidad na buntis ka, ibibigay mo ngayon sa magulang mo yung dapat ikaw yung gumagawa. And that's the reason why hindi kayo tanggap ng society. Kasi iniisip nyo kasi fairy tale ang buhay. So ano yung gina-justified mo dun? Na tama ang mag-anak ng maaga? Na tama mag-asawa ng maaga? Pero wala sino man ang may karapatan na magsalita ng ganyan. Nandun naman tayo sa punto, mga kaplastik, na wala karapatan si Norman Mangusin na magsalita ng ganong kabastusan na nakakasama ng loob o masama sa damdamin ng bawat individual. Kasi hindi lang naman itong sinabi ni Norman Mangusin sa content niya, hindi lang naman iisang tao ang nasasaktan dun sa sinasabi niya. Imagine mo kung marami siyang viewers sa kanya YouTube channel. Tapos napakinggan niya yung ganong klaseng konklusyon. Yung ganong klaseng opinion. Na kaya ka disgrasyada kung kani-kaninong lalaki ka na lang nagpapahindot. So ibig sabihin nun, kinokonclude ni Norman Mangusin na kapag maaga kang nagkaroon ng anak, ay kung kani-kanino ka nagpapababoy sa mga lalaki. Yun yung mali. Oo, nandun na tayo sa mali. Pero bakit kailangan mong i-justify na kailangan tanggapin ng karamihan? Ikaw yung naging mapusok eh. Naging matigas ang ulo mo sa mga magulang mo eh. Hindi ka nakinig sa mga bilin ng magulang ninyo na mag-aral kayo muna ng mabuti. Pagbutihin ninyo yung pag-aaral ninyo. Ngayon, pag nag-graduate ka na, bahala ka na sa buhay mo. Mag-apply ka ng trabaho, make sure sa pag-apply mo ng trabaho, matatag ka na at maganda na, stable na, sustainable na yung financial assistance mo.
Saka ka ngayon mag-isip ng paraan ng bagay na mag-aasawa ka na. So gina-justified pala ni Atty. Sabi na kailangan pala mag-asawa ng kailangan pala maging tanggap pala sa karamihan yung pag-aasawa ng maaga. Tapos yung mga bata na ipinanganak niya, ibibigay niya sa mga magulang nila para sila yung mag-aalaga. Galing! Ganun ba yun? Tapos meron nga ako nakikita sa balita ibinabalot na lang sa eco bag yung mga sanggol. Dahil hindi na nila kaya ang responsibilidad. Kadyot kayo ng kadyot. Tapos hindi nyo naman pala kayang panindigan yung tunay na realidad ng buhay. Diba? Tuloy natin yung video. Huwag kang patay gutom. Of course, patay gutom ka. Patay gutom ka naman talaga Hindi ba pagiging patay gutom yung nag-humanitarian ka kunyari para may maalamon ka? Ang kapal ng mukha mo. Napakakapal ng mukha mo. Pangit ka na, makapal pa ang mukha mo. Tapos hindi ka ba nag-iisip? Di ba ang kwento mo, anak ka ni Pacifico Marcos? Di ba ang kwento ng nanay mo? Di ba nagkasalubungan lang sila sa Pasay, nag-iyutan na sila? O edi mas masawal yung nanay mo, putang ina, hindi na nagsisinelas. Tang ina, kinakantot pa sa kalye. Napakawalang hiya mong hayop ka, putang ina mo. Ang pangit mo na, ang pangit pa ng ugali mo. Galing ng argumento. Parehas kayo ni Kulao. Talagang bagay kayo mag-tandem, love team. Parehas kayo ng argumento, parehas kayo magsalita. Dinamay mo pa yung magulang ni Norman. Na parang gina-justify mo. Naging disgrasyada rin naman po yung nanay ni Francis Leo. Nagkita lang sa kalsada, nag-anuhan na. Yan kasi yung mga argumento ng taong alam niya sa sarili niya na ganun din ng iba Ganun din siya. Ano, akala mo sa nanay mo marangal? Akala mo sa pamilya mo marangal? Hinahayaang i-rape ang anak ng kapatid? Naku, hindi naman niya kagustuhan yun. Hindi naman kagustuhan ng magulang niya yun. Para idamay mo yung pamilya. Kapal ng pagmumukha mo? Paano mo masasabing namuta yan? Paano mo nasasabing naging masamang klaseng babae yan? Paano? Sagutin mo, bakit? Binayaran mo siya? Nahawakan mo siya? Nandun ka ba sa kama niya nung ginagawa niya yan? At anong pakialam mo sa bedroom habits ng isang babae? Sige kayong mga basher, pagtanggol nyo yung kaputahan na yan ngayon, pagtanggol nyo yan. Sabihin nyo na naman ako yung scammer, ako yung fake lawyer. Wala akong ginawang katulad ng ganito. Sabihin nyo na lahat ng pwede nyo sabihin sa akin. Wala akong binaboy na tao katulad ng pambababoy nitong animal na pangit na to na putang ina ka talaga, napaka-demonyo mo. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Ang kapal ng pagmumukha mo. Napakakapal. Ikaw ang nagsimula nitong gulo na to. Ikaw ang nagyaya. Ikaw ang nagsimulang pagmumura, pambabasta sa pamilya na yan. Tapos ngayong pinatulan ka?
Sisirain mo? Babastusin mo? Wawalang hiyain mo ang pagkatao ng isang babae na hindi mo kilala, na hindi mo man lang nahawakan? Grabe. Bahala na kayo sa mga basher ha. Yung mga supporter dito ay yung mga followers. Bahala na kayong sumagot sa mga ganitong klaseng mga tao, please, ha? Kasi I have to concentrate dito sa tao na to. Dapat naman talaga sa kanya ka lang kumo-concentrate, pero parang unfortunately, kasasabi mo lang kanina, idinamay mo pa yung magulang ni Norman na nananahimik. Dahil parang meron ka lang maikwento o mayroon kang maidokumento about doon sa history ni Norman. So wala kayong pinagkaiba. Parehas lang kayo ng ugali. Parehas lang kayo kung paano humusga. 'Di ba? Magkaiba lang kayo ng provocative attack. Pero in short, iisa lang din yung linyahan. Yung delivery mo, galit na galit ka kay Norman, pero yung kay Norman Mangusin, dinadaan na lang niya sa tawa yung argumento na to. Yun ay dahil alam niya sa sarili niya na siya inaatake. Kaya gumagantay lang din yung tao. Eh kung wala kang sinasabing di maganda sa tao, malamang may sasabihin ba si Norman Mangusin ng mga ganyang bagay? Siyempre wala. Baga bakit parang nagtataka lang kasi ako na meron siyang ipinaglalaban sa ibang tao about dun sa disgrasyada. Napakalaking question mark yun. So panoorin natin, malalaman nyo kung bakit. Patay gutom ka naman talaga eh. Hindi ka pwedeng bumawi sa ganyang level lang. Kailangan mo ipahiya yung babae. Hindi mo naisip may mga anak yan? May pamilya yan? Palibasa kasi wala kang pamilya, ang mga anak mo galit sa'yo eh. Anak mo nga ayaw ma-associate sa'yo eh. Diba pinipilit mo yung dalagita mo? Sige na, lumabas ka sa live. Para sumikat ka, sige na mag-live tayo, dali. Diba tinanggihan ka? Lumayas dun sa bahay mo, umiiyak dahil pinipilit mong mag-live. Uy, putang ina mo, hindi ako yung subject ng disgrasyada at tanga. Yan. May nag-comment kasi dito, si Michael Bobis. Ngayon, nireplyan niya ng ganun salita. Guilty ka, kaya ka nagagalit. Then yun ang reply niya. Ayan. Uy, putang ina mo, hindi ako yung subject ng disgrasyada at tanga. Nag-aral ka ba? Nag-aral ka? Stupido ka ba? Hindi ako yung subject. Gago, bobo. Ang bobo-bobo mo. Ang pangalan mo? Michael Bobby. Bobo. Bobby's bobo. Tangina mo. Hindi ako yung subject. Tanga. Animal. Grabe yung galit niya, no? Nagtatanong lang po yung tao. Tapos bigla niyang sinabihan ng ganun. Parang may pagka-similarity na vlogger. Alam nyo na yung kung sino yun, mga ka-plastic. Na kapag may nagtatanong sa kanya sa comment section, ganyan yung kanyang sinasabi. Minumura niya. Hinusgahan niya agad yung pagkatao ng commenters. Di ba?
Masakit yung mga pananalita niyang yun. Netizens, minumura mo. Nagtanong lang yung tao. Pero minura mo. Anong mali doon? Pwede mo naman ipaliwanag kung ikaw o hindi eh. Panoorin natin ulit. Ah, nag-aral ka? Stupido ka ba? Hindi ako yung subject. Gago, bobo. Ang bobo-bobo mo. Ang pangalan mo? Michael Bobby. Bobo. Bobby's bobo. Tangina mo. Hindi ako yung subject. Tanga. Animal. Grabe yung galit niya. Nag-comment lang, no? Ganyan yung reply. Di kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Matindi. Ito yung tipong wala kang karapatang magtanong sa kanila eh. Na kapag nagtanong ka, ganito yung sasalubong sa yung pananalita. Parehas na parehas sila ng isang vlogger na retarded na lalaking yun, na sobrang talino siya sa sarili niyang kakayanan, na kapag may nagtanong sa kanya at hindi niya gusto yung mga tanong na yun, ganito mismo ang mga reply niya kung paano niya paiyain. Tas ang masakit pa dun sa katotohanan, mga kaplastik, maraming nakiki-yes man na followers niya na tinatawanan pa at nakikiayon pa sa mga ganong reaksyon ng kanilang idol. Bakit kailangan mo murahin yung ganong tao? Nagtatanong lang naman. So kung hindi mo naman pala kayang sagutin yung mga ganong tanong, pwede mo namang i-skip eh. Pwede mo namang hindi i-response eh. Pero ganun yung reaksyon. Tapos sasabihin mo kanina nakapokus ka lang kay Kulaong. Tapos ngayon papatulan mo yung isang commenters lang. Tapos binanggit mo pa yung buong pangalan niya. Grabe. Minura-mura mo. Pati yung nananahimik na magulang niya, dinamay mo. Tama ba yun? Ganito bang klaseng attorney yung ugali? Ganito bang dumepensa ang isang abogado? Ganun ba kaya? Ganun siguro siya sa korte, no? Ganun siguro siya dumepensa sa korte. Your Honor, putang ina mo po. Ganun ba yun? Kanino ba nanggaling yung kwento na nagkasalubungan sa Pasay? Si Pacifico tsaka yung nanay niya. Eh, di ba sa nanay niya? Gusto niyo i-play ko? Go! Galit na galit sa mga commenters, no? Si Kulaong lang yung kaaway niya, dinamay pati mga netizens. Matindi ka. Mabuti na lang hindi gumaganti yung mga netizens sa'yo. Na nakakapagtaka eh. Marami pa rin nagpapalo sa mga ganitong klaseng vlogger. Grabe. Hindi nila. Alam mo tong tao na to? Sana wag kang mamatay ng maaga. Sana humaba pa ang buhay mo. Sana magkasakit ka ng malubha, yung masakit na masakit. Yung tipong sinasaksak yung ng baga mo o yung puso mo o yung atay mo o yung kidney mo. Yung talagang pahihirapan ka ng Diyos sa
Napakaraming kawalang hiya ang ginawa mo sa buhay mo. Matindi ang wish niya. Kung naging mangkukulam lang to, baka nagawa na niya ngayon mismo. Matindi ang galit niya. Hindi, Presi, mali ka. Mali ka. Kung ayaw mong bastusin ang nanay mo, huwag kang mambabastos ng ibang babae. Simple lang yan eh. Simple lang yan. Ayan, ito pa yung isa pang commenters na dinipensahan niya. Mga ka-plastic. Biglang lumabo kasi yung caption eh. Wait lang. Hindi, Presi. Ang sabi ni Presi Domingo, kahit na hindi dapat sabihin yung babae din naman nanay niya, pagtatanggol mo sa babae pero kung ano din ang sinasabi mo sa babae. Yun na nga yung problema mga ka-plastic eh. Pinagtatanggol niya yung babaeng yun na disgrasyada. Pero yung nanay ni Norman Mangusi na nananahimik sa lugar na yun, kung saan man siya nakatira ngayon, ay inilathala niya sa live stream niya. Na sinabi niya na nagkakantutan daw sa gitna ng kalsada. Na ginawa niyang parang aso yung nanay ni Norman Mangusin. Ganun ba dapat talaga makipag-argumento sa mga kagaya ni Norman? Kailangan babaan mo rin yung moral mo at gayahin mo rin siya magsalita. Kaya tuloy yung mga netizens nagtataka rin, nagtatanong din kahit na ganong kasama si Norman Mangusin, wag mong idadama yung tao. Yung nanay niya. Ikaw na nga mismo nagsabi kanina lang sa video po-focus ka lang kay Norman eh. Tapos may argumento kang yung nanay na tatay niya nag-aanuhan sa gitna ng kalsada. Tas minura mo pa. Pati ba naman yung netizens na nagtanong sa'yo? Minura mo si Michael Bobis. Ganun ba magkipag-argumento ang mga legit na abogado, mga ka-plastic? Diba? Alam mo kahit sobrang demonyong nilalang nitong si Norman Mangusin, dapat si Norman Mangusin lang yung pupunteriyahin mo. Wag mong gawing reference yung mga magulang niya para lang ma-justify mo yung mga pinaglalaban mo about dun sa disgrasyadang babaeng yun. Eh maging siya rin naman, kasalanan din naman niya yun eh. Kung bakit siya naging disgrasyada eh. It's a choice niya yun eh. Choice niya sa buhay yun mga ka-plastic. Yan yung will niya eh. Will niya sa buhay. Nag-express lang tong si Norman Mangusin mga ka-plastic. Dahil nga lagi siyang binabash ng taong yun. Kaya nag-rebut lang siya dun sa taong yun. Na bakit ganun kakaapektado? Hindi naman ikaw yung tinutukoy. Mali ka. Mali ka. Kung ayaw mong bastusin ang nanay mo, huwag kang mambabastos ng ibang babae. Simple lang yan eh. Simple lang yan. Huwag kang holier than thou kasi alam ko katulong ka lang naman kung saan bansa eh. Alila ka lang naman. Hindi tayo levels. Never ako... O, diba? Pati yung mga commenters niya, minamata niya, minamata pobre niya. Alila lang daw sa ibang bansa. Ang tindi naman ng argumento tong taong to. Tas ang masakit pa dito, may matalinong vlogger na dumidepensa sa taong ito. Ganito yung argumento niya. Meron mo minatapobre niya yung commenters niya sa YouTube. Naalila lang daw sa ibang bansa, kaya hindi daw sila magkalibel. Simple lang yan. Huwag kang
holier than thou kasi alam ko katulong ka lang naman kung saang bansa eh. Alila ka lang naman. Gago. Hindi tayo levels. Never ako naging alila. Lumayas ka rito. Grabe naman. Matinding tao. Alam niyo mga ka-plastic, huwag niyong susuportahan yung mga ganitong klaseng vlogger. Na kung kayo mismong commenters lang, minatapobre ng taong to. Tapos ang dami pa rin papalo sa kanya at nagko-comment ng positive about sa kanya. Hindi nila iniintindi yung argumento. Pero musikulaong lang yung kaaway niya dito ha. Pati yung mga nagko-comment sa kanya, inaano niya. Grabe naman yung pagiging matapobre ng nilalang na to. Katulong lang daw sa ano. Tandaan mo yan ha. Kinukuhaan kayo ng pera ng mga scammer tapos sasabihan ka lang ng abog ano lang. Katulong ka lang sa ibang bansa. Pero yung sinasahod nyo, ang nakikinabang yung mga scammer na kagaya nito. Isipin nyo yun. Minamatay yung pagkatao ninyo as a OFW. Tapos, kung makahingi ng pera yung mga scammer na to, kala mo kayo yung nagdadala ng ginto. That's the reason why kaya maraming nabubudol yung mga taong ito. Pati yung mga commenters niya, pinapatulan. Grabe. Ganito yung mentalidad ng matalinong vlogger eh. Yung isa, yung matandang parang retarded. Pag hindi na kaya yung argumento, minumura niya. This is... Alam niyo yung taong nag-idolize dito pagkatapos ng magsalita ng ganyan? Grabe guys, ipacheck niyo yung mga laman ng utak niyo. Pacheck niyo yung psychological state ninyo. Kasi walang taong kakampi sa ganyang tao. Ang ina walang kumakampi nga, nagtatanong lang po about dun sa sinasabi mo, yung mga pinaglalaban mo. Wala po silang sinasabing ipinagtatanggol ko itong taong to. May nagtanong lang na bakit mo dinadamay yung magulang ni Norman. Dahil ang depensa mo, dinamay rin naman niya yung taong yun eh. Kasi nasabihan niya na disgrasyada eh. So hindi ka rin pala naiiba kay Norman. Pares lang pala kayo ng ugali. Wala, hindi normal yan. Normal ba yan? Let's play it again. Kasi baka sa tingin ninyo, ano yan eh, normal na sinasabi yan ng isang lalaki sa isang babae. Sige, let's play it again. Let's play it again. Itong post, yung isang babaeng pakawala. Alam mo yung babaeng pakawala? Yung disgrasyada. Akala mo malinis na babae pero disgrasyada naman. Pinipilit niyang i-justify tong content na to. Sabi niya, hampas lupang patay gutom. Ay putang ina mo babaeng disgrasyada. Sino ba mas hampas lupang patay gutom sa atin? O, di ba? Hindi naman magsasalita ng ganyan si Norman Mangusin kung wala siyang nabasa, wala siyang narinig, wala siyang nakita about dun sa nakikita niya sa cellphone niya. Nagrebat lang yung tao. Eh natural, kung nilebel niya sa ganung klaseng pananalita yung kinoment sa kanya, siyempre ililebel din ni Norman Mangusin sa ganung paraan para masaktan ka rin.
So anong justification dun? Na kapag kayo babae, may karapatan kayong ipaglaban yung karapatan ninyo bilang isang babae. Pero pag lalaki, nilalait-lait nyo, minumura-mura nyo sa comment, okay lang. Wala na silang karapatang magrebat. Natural magsasalita si Kulaong ng ganyan. Eh kung hindi ka nagsalita ng kung ano-ano, may maririnig ka ba sa kanyang ganyan? Malamang hindi. Kaya tuloy na nakaka-earn ka ng mga masasakit na salita ni ni Norman eh. Dahil kasi binasa niya yung comment. So nagrebat lang siya. At tanggap naman niya na pangit siya. At alam naman niya sa sarili niyang hampas lupa lang siya, patay gutom kasi wala nang ang tinitirang bahay yan eh. Dalawa. At least ako nung pandemic napakain ko buong Pilipinas. Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng burat? O, sabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya, putang ina mo, babaeng disgrasyada ka eh. Napakatanga, disgrasyada ka kung sino-sino umindot. At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, putang ina mo, di ba? At least ako, nung pandemic, marami ko napakain Pilipino. Milyon. Maging hampas lupa man ako, may nagawa na ako sa lipunan. Ikaw, ano nagawa? Sandali sagutin ko lang to napakain mo buong Pilipinas? Sigurado ka? Sigurado ka? Kasi wala akong natanggap na bigas mo. I'm sure si Toby Berlin wala rin natanggap na bigas mo. Sila Anime Love walang natanggap na bigas mo. Sigurado ka? Sigurado ka talaga? Na may mga napakain kang Pilipino? True ba yan? Hindi, no, it's not yung argumento mo, Mr. Singson, argumento yan ng mga misogynist. Anong hindi ay na-identify? Identified. Na sino yung ina-identified ni Nicolaong dito? Akala ko ba yung subject na yun ay hindi ikaw? Ngayon sinasabi nyo na naman na hindi identify. Na-identify pala, na-identify kung sino yun. Diba? Identified. Kakampihan mo pa? Tatay mo ba to? O isa ka rin sa mga baklang pinupuwit nito? Yan yung mga argumento niya eh. Parang ang palabas kasi pinagtutulungan siya. Sus Mariosep. Hindi na-identify Hindi ibig sabihin walang sinabing pangalan. Identified dahil may message na ganon. May post na ganon. Na binasa niya. Anong ginagawa niya sa Facebook account ng tao na yon? Para basahin niya yon. Binasa niya dahil nasaktan yun. Nasaktan kasi sa pagiging hampas lupa at saka pakaday gutom eh. Talaga ba? Ay. Napakain ka? Kasi hindi mo kami napakain. Wala kaming nakain. Hindi nakarating yung ayuda kaya nagalit. Kahit naman ako, hindi naman nakarating eh. Wala kang pakialam kung galit ako. Pasalamat ka nga, hindi pa kita binaban. Ngayon baban na kita. Ayun, kung nagsalita ka pa kasi Michael Bobis eh. Na kayo, entitled pa kayo. Tapos kapag namura kayo, napagalitan kayo, sasabihin ninyo, salbahe ako. Ano pa nga ba? Nagtatanong lang yung tao eh. Sige, tuloy natin.
gagawin natin ng kalokohan ito kasi idol nyo to eh. Tuwan-tuwa kayo kapag Idol agad. to eh. Gawa mo, kumain ng burat, tumihaya, magpakadisgrasyada. Ano? Asartalo ka, no? Yan ang sinasabi ko sa'yo, kumain mo ka wala. Di ba? Oops! Walang pangalan. Taina mo. Oo, ako daw ay hampas lupa. Sabi nung babaeng disgrasyadang pakawala. Oo. Di ba? Tama? Oo. Sabi mo, ngayon ka nga lang nagkaroon na itsure. Magsalta, no. Responsible for what you say? Magsalta, no. I am very responsible for what I say. Ano? But I am not responsible for what you understand. Hayop ka. Tao ko. English. Ano? You're very responsible for what you say? Mali na nga grammar mo eh. Duling ka na, bubo ka pa. Very, very. Lahat ng negativity sa katawan, nakuha mo. Very, very. Wala nang isang mabuti pwedeng sabihin tungkol sa pagkatao mo o pagkatai mo. Tsaka guys ha, yung mga sinasabi, wala namang pangalan eh. Hindi naman minention yung pangalan eh. Sa libel, hindi kailangang i-mention yung pangalan. Kapag na-identify ng ibang tao yan, pwede ka nang magdemanda. Ganun nakabilis pag babae nagreklamo, no? Paano naman yung magulang ni Norman na binaboy mo sa live? Diba? Binaboy-baboy mo sa live stream. Nananahimik yung tao. Dinamay mo. Pati yung minura mong netizens. Nako, Diyos ko. Sa totoo lang, malapit ka ng buminggo sa akin, pinipigilan lang ako. 3 linggo na ako nagtitiis sa'yo. Kaya nga nagtatago ka eh, kasi alam mong tutumba kita eh. Sige na Uy. nga. Tutumba raw. Pagka naka-live ka, magkikita tayo sa PI. Pwedeng panlaban ni Kulaong to, mga kaplastik, kasiraan to. Hindi ka nagiging responsible sa mga opinion mo sa live stream. Kita tayo sa PI. Napakasalbahin nitong tao na to. Napakawalang hiya. Ngayon lang ako nakakita ng klaseng kawalang hiyaan sa katawan ng tao. Alam niya, takot na takot nga umuwi ng bahay yan eh. Nasa Isabela na nga yung tao eh. Mayabang kasi naka-live. Pinunta namin ni The Kings yan. 2 beses. Hindi lumabas. Dun sa PI, na pinagalitan siya ng nanay ni Joanna. Nakayuko lang yan. Tapos na yung PI, nagtatatakbo yan. Muntik na nga mahulog ng hagdan yan sa kakatakbo. Subasob. Di namin niya. Kapatid niya yung pumunta dun sa Sheraton Hotel, mga kaplastik. Pero ngayon ko lang nalaman na 2 times niyang binalikan. Hindi ko alam kung ano mangyayari kung nagpang-abot silang dalawa dun. Malamang sa malamang, tuspok to si Norman Mangusin. Ay, Pwede rin tinatawag kasing- sila ni Casper kasi na-receive na ni Casper yung subpoena. Walang abogado si Casper. Ayun yan yung reason, mga kaplastik, kung bakit wala na si Casper sa kanya. Sa latest live stream niya. Yun ay dahil
may subpina na po si Casper Anyaras. Diba? Kaya nga ngayon, hiwalay na sila ni Norman. At ngayon, gaya nga ng sinabi ko sa recent content ko na pinapakanta na nga siya ni Makagago WhatsApp Man para maibsan yung kanyang kaso at mabibigyan pa siya ng 100,000. Oh, Casper, palag ba? 100,000 yan, kaysa naman yung 1,000 pesos na pa-shoutout mo. O yun, isang bagsakan, 100,000, makakapagsimula ka na ng bagong buhay niyan, no? Casper, pwede ka na magnegosyo niyan. Palag ba? Pwede ka na magsalita. Diba? Naku, sayang ang opportunity, maabsuelto ka na sa kaso kung nagkataon. Magsalita ka na, Casper. Casper! Alam ko namang sanay ka sa ganito, MG, pero alam mo naman, mahal na mahal kita. Saka gusto ko to make sure that Joanna's okay. Salamat din for allowing me to content this. Kasi syempre, ayokong i-content to without ego signal with you. Alam mo namang mahal kita, anak. Wow, mahal pala niya si boss. Anak ang tawag niya dun. Ay, nako. Ako lang Naku, kung alam niyo lang kung paano ako pigilan ng mga handler ko Kung paano ako pigilan. Yayakapin ko talaga ng granada yan. Parehas kaming Karne Norte. Ikakamikasi ka pala nun kung nagkataon. Kaya nga pinagpahinga akong 3 linggo Hindi ako pinaglalay, ba't hindi ako pinatitingin sa social media? 3 linggo akong pinagpahinga. Pinabalik lang ako. Medyo okay. Kasi nga, na yung issue. Yung nabuking na si Susan Goodman. Saka lumitaw nung wala na si Susan Goodman. Kasi umiinit na kasi yung viral mo nung nakaraang 3 linggo. Wala na si Casper sa kanya Kasi dumating yata yung subpoena kahapon. Jonathan, thank you very much. Alam mo, napaka-lax niya. Wala siyang bodyguard. Kung talagang gusto ko siyang tukutin, matagal ko na siyang nadukot. Pinipigilan lang ako ng mga tao sa paligid ko at saka mga boss ko. Malala yun. Mayroon na siyang initial evidence. Siya ng warrant. May subpoena na siya Sa atin siya ng PI nun. Pag umakyat sa RTC yon, talagang mawawaran siya. Wala siyang abogado. Kawawa naman si Casper. Di naman pwedeng iurong lang basta-basta yon. Kawawa naman si Casper. Walang abogado, makukulong na naman. Di ka kayang tulungan ng amo mo. Paano yan? Mali yun Magsalit. guys yung thinking ninyo na kapag hindi naman sinabi yung pangalan, walang libel. Mali na naman siya ron. Lahat talaga ng legal know-how nito mali Alam
Alam mo, ito ang masakit eh. Sorry guys ha, pagagalitan ko talaga kayo. Alam niyo kung bakit? Eh kayo nanonood din kayo sa kanya tapos nagpapalipad din kayo sa kanya ng pera eh. Para basahin yung mga insulto nyo eh. Tama ba yun? May point. Dapat dyan, May point naman. Tama nga naman. Dapat kasi hindi nyo na kasi sinisindan ng mga palipad para lang mabasa yung mga pang-iinsulto mo kay Norman. Kasi para yan kasi yung tinitake advantage ni Norman Mangusin. Kaya nga ang sipag mag-live niyan eh. Kasi ang super chat kasi automatically magsindan ka lang ng kahit mga 5 piso, 50 pesos, 100, 125. Tatanggapin niya yan. Lulunukin na lang niya yung pride niya na nilalait-lait siya ng tao, mga ka-plastic. Nilulunok na lang niya yan. Makuha lang nila yung pera mula sa inyo. Para may pambakarat na naman siya. Yun yung hindi nyo naintindihan. Kanina nga sa live stream niya, nakatanggap yata siya ng almost 600 pesos eh. Nakatatlong palipad agad eh. Yung unang palipad yata niya, umabot ng 125. Tapos meron $2. Tapos meron pang 200 plus. O imagine mo, umabot din ng halos 1,000 sa araw niya, mahigit. Sa pagpapalipad lang yun. Puwera pa yung tax nun. Na naiipon niya yung mga palipad kada live stream niya. Tuwing umaga yun, nagla-live stream siya. Kung saan kasagsagan ng mga OFW yun dahil sa ibang oras sa ibang bansa, iba yung oras doon. Kung umaga rito, gabi sa kanila. Kaya yun yung peak hours ng mga OFW, kaya umaga siya nagla-live stream. Diba? May point of view naman tong si Attorney Sabi. Dapat binaban nyo na yan. Nire-report nyo na yung channel niya tsaka yung ano niya. Nang sa gayon, hindi na siya makapagpalipad. Wala na siya matanggap ni 5. Eh ang problema kasi sa mga netizens, nagiging bobo na rin kayo. Nagsesend pa kayo ng pera, biruin mo, aaksayin mo yung pera ninyong pinaghirapan nyo. Ibibigay mo lang dito sa taong to. Tapos makikita nyo na naman, nandun na naman siya sa bakarat. Nasa casino na naman siya. Hindi nyo naisip kung ano yung mga nagiging impact para sa kanya yon. Nilulunok na lang niya kasi yung pride niya. Okay lang na lait-laitin siya. Sabihan nyo na lumpo, patay gutom, hampas lupa. Pero on the other hand, panalo siya dun. Kahit sabihin mong 125 pesos lang ang sinendan nyo, ilan kayong tao na nagsendan yan? Maka 10 send lang siya sa isang araw, may 1,000 mahigit na siya. Diba? Ganun ka-easy ang money sa kanya. Let's say sa isang buwan, yung monetization niya, umaabot na ng pagpalagay natin na 5,000 to 5,000 to 15,000 pesos sa monetization. Puwera pa yung mga palipad. Mas malaki ang nakukuha sa palipad, mga ka-plastic. Kayang umabot yan ng milyon kung marami ang magsesend ng pera. Gaya nga ng in-opinion ni The Kings that time nung in-interview siya ni Makagago. Umabot ng humigit kumulang 8 million. Sa buong maghapon lang yun. Kaya paldong-paldo sila nung pandemic eh. Kaya nga niyayabangan kayo ng mga pera na nakalagay sa drawer, pera na nakalagay sa maleta. Yan yung mga katas ng OFW na ipinamigay ninyo eh. Tapos kayo namang mga bobong fans na ang layo ninyo lang ay manggago, di nyo alam, kayo ang ginagago. Sa kakasid mo ng pera, lalo tuloy nagkakaroon ng kumpiyansa si Norman Mangusin na magkaroon ng pera.
nang walang kahirap-hirap. Kasi wala naman kasi siyang kakayanan eh, wala naman trabaho yan eh. Naging panadero lang siya before pero hindi na niya tinuloy yun dahil ang sabi nga niya, malaki ang kinikita sa YouTube eh. Ba't pa siya magiging empleyado? Diba? Total. Walang nagpapadala. Hello, Paulo Mercado, Lacanilaw. Kamusta? Ano, wag ka nang gusto mo pa, i-mention ko pa talaga eh. He was reading a comment made by the wife of MG in Veron's Facebook account. Veron is the sister of Joanna. Klaro na sa'yo? Klaro na sa'yo? Okay ka na? Nasatisfy na yung hunger mo for gossip? Galit talaga siya doon kasi yun siya eh. Yun siya. Ayun, may nag-comment nga. Sabi ni Maribel Laksa, galit siya sa salitang patay gutom at hampas lupa. Nasaktan kasi siya doon. Kaya natural, nagrebat lang to si Norman Mangusin. Diba? Nagrebat siya dahil kilala niya yung taong yun kung sino yung hinuhusgahan niya na disgrasyada. Yan yung pangit. Nakakaya niyong mambuli tapos pag nagrebat sa'yo yung binubuli ninyo, ngayon babrasuhan ninyo. Pagbabantaan nyo ng buhay, mumurahin mo yung nananahimik na magulang neto. Eh ang kalaban mo lang naman si Norman Mangusin, bakit dadamay mo magulang neto? Kasi pinipilit mong i-justified sa sarili mo na gusto mo, ikaw lang may karapatang manlait kay Norman. Ngayon, nung binalikan ka ni Norman at nilait-lait din yung pagkatao mo, lubhang nasaktan yung damdamin mo rin. Na sinasabi mo naman na hindi ikaw yung subject. Ibang tao po yun. Yan yung opinion ni Maribel Laksa. Nagalit kasi siya sa salitang patay gutom at hampas lupa. Kahit naman sinong tao pag sinabihan ng ganun eh. Kahit nga yung OFW na commenters mo kanina eh, sinabihan mong katulong lang siya sa ibang bansa eh. Masakit yun. Marangal na trabaho yun mga kaplastik tapos gaganyanin mo. Mamaliitin mo yung pagkataong yun na OFW. Nakatulong lang sa ibang bansa na hindi mo kalibel kaya pinalayas mo sa comment. O ngayon, sino yung mas ano ngayon? Di wala kang pinagkaiba kay Kulaong, di ba? Parehas kayo ng ugali, parehas kayo mag-react, parehas din kayo manglait. Kaya sana naman, kung si Kulaong lang yung target mo, si Kulaong lang ang murahin mo. Wag yung kung sino-sinong tao na pati yung mga nagko-comment. Iniisip mo kasi yung mga nagko-comment sa'yo dyan. Mga pro Kulaong yan. Mga pro FLM yan. Hindi pro FLM yan. Nagtatanong lang po yan. Dahil curiosity nila yung pinapairal nila dahil hindi naman nila alam kung sino yung mga pinaglalaban ninyo o sino yung ano yung pinag-aawayan ninyo. Si Monica yung sabina ng kaso ng anak ko sa kanya, ganyan din ang ending yan. Tiwalag din yan.
nyo, itong away internet, dapat meron pa ring finesse. Sirain mo lang yung tao, yung directly yung taong kaaway mo. Huwag ka maghanap Ayan. ng ibang scapegoat. Ayan, ang ginawa mo kanina. Bakit tinitira yung nanay niya? Kasi nagsimula ng kwento eh. Na naglalakad sa Pasay, nagkasalubungan, nagkatitigan, syempre marupok, bumika. Nanay din nagsabi na hindi naman kami. It was the mother who said that. Sabi daw, nanay daw niya yung nagkwento. Nanay ni Norman daw. Pero kanina wala naman siya nabanggit na ganong opinion. Naikwento niya, nai-conclude na agad niya na nagkita lang sa kalsada, nag-aanuhan na. Ayun. Tapos biglang ganun. So yun. Mukhang wala na yata akong oras para sa kanya. Sobrang haba na rin ang content ko about sa kanya. So ang pinaglalaban kasi niya yung about dun sa babaeng inaapin ni Norman. Na hindi naman daw siya yung subject dun. Ibang tao po yung tinutukoy ni Norman. Ngayon, pumasok bigla yung libel. Na kahit hindi binabanggit yung pangalan, basta ma-identify kung sino daw yung nag-ano na yon, ay specifically daw na pwedeng makasuhan daw ng libel itong si Norman. Pero yung pagnalait na ang hirap kasi no? Nilait mo yung tao, tapos ngayon nung nag-rebat siya, bigla na lang kayong magagalit dahil nasaktan ka sa sinabi niya. Kaya nga sabi ko nga, ang pangit may kasabihan kailangan maging handa ka sa mga maaaring mangyari. Lagi kang mayroong kargadang depensa. Kargada kang kalasag na kung ano man yung may bato mo sa kanya, dapat tanggapin mo rin yung ibabato sa'yo. Diba? So yun, hanggang dito na lang ang aking opinion. Sobrang haba na ng ating content at napaka-intense ng kanilang away. At sobrang hindi na maganda sa pandinig ng mga viewers itong video na ito. Kasi maging ang mga commenters ay minura-mura niya. At hinusgahan pa niya yung isang commenters na katulong lang daw sa ibang bansa. Minaliit niya ang katulong o yung DH na OFW sa ibang bansa. Tandaan nyo yan. Yung mga sinabi niya. Na kayo ay mababang uring nila lang sa mata nito. Kaya hindi ka kalibel niya. Wala kang kwentang nilalang in short. Kaya wag na kayong magbalak mag-comment sa taong ito kung ganito yung irerebat sa'yo ng taong ito. Baga, nagtatanong ka lang, ganun pa yung sinabi sa'yo. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.